Today, we thank God for women. No? Madalang po akong mag-preach about Mother's Day or about mother, but nag-speak lang ang Lord sa akin to na mag-step out muna doon sa series at talakayin po ang about sa Mother's Day. So, we thank God for mothers, for grandmothers, for widows who kept going, na lahat ng responsibility ay kanilang dinadala. We thank the Lord for women who prayed through pain, na mga nararanasan nila, and even trials, to women who endured a lot of suffering, for women who raised children in hard seasons. Diba? Naalala ko pong nanay ko. So, nasa langit na po siya ngayon, and I know and I'm sure na nasa langit po siya. And I thank the Lord for her life na nag-endure din po siya at itinaguyod po nila kami na magkakapatid through hard seasons. Hard talaga. It was not easy. For women who carried burdens that few people ever saw. Alam niyo, nakangiti tayo lagi, ano? Lalo na pag nasa church. But we don't know really the burdens na meron po ang bawat babae at ang bawat nanay. Pero nagpapatuloy po palagi ang mga nanay. So, ang Mother's Day po ay hindi lang patungkol sa mga bulaklak. It's not all about flowers. Di ba? Pag Mother's Day, bibigyan mo ng flowers, and then after that 1 year, tapos na. No? It's not all about flowers. But for me, it's all about gratitude. Yung sa buhay natin, hindi lang naman, yung Mother's Day ay isang araw kung saan pwede natin i-recognize ang mga mothers natin. Pero hindi po dapat magtapos doon yung recognition po nila. It's all about gratitude. Yung you thank the Lord for their lives, you pray for them, na yung maliliit na bagay na ginagawa nila sa inyo, sa atin, ay ipagpasalamat natin sa kanila, na iparamdam natin na mahal natin sila, and that they are appreciated. Kasi po kulang talaga ng appreciation ang mga nanay. Sa totoo lang po. No? So, when we open the Bible, makikita po natin ang iba't ibang story ng mga nanay. No, we see different mothers in the Bible with different stories. No, ang unang nanay sino po? Anong si Adan? Okay, si Eve. Ano? Si Eve. She's called the mother of all living. No? Sa simula pa lang po makikita na natin na ang motherhood ay bahagi po ng design ng Diyos. Hindi aksidente, hindi maliit, hindi secondary. God placed it in the story from the beginning, no? Ang motherhood. Pangalawang nanay na makikita natin si Sarah, di ba? Si Sarah, a woman who waited for a long time for the promised son. Honestly, ang haba ng paghihintay niya. Diba? May mga babaeng nakaka-relate dyan, may mga babae na hindi pa binibiyayaan ng mga anak, subalit hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa, no? So, we remember Sarah for her waiting season. Long season, silent season. Pero si Sarah reminds us that God is never late. At nakikita din po natin sa Bible si Hagar, no? Si Hagar, a hurting mother in the wilderness. But God saw her. Di ba? Nakikita siya ng Diyos. Kaya nga yung Elroy, the God who sees, no? She was cast out. Of course, hindi po perfect ang mga mothers na ito. Pero may kanya-kanya nga po silang story. But they are all special in the eyes of God. So Hagar was cast out, alone, afraid, pero nakita siya ng Diyos, at nakita natin kung paano siya natatakot at na-hurt because of her son Ismael. Diba? Sabi niya, mamamatay kami ng anak ko dito sa wilderness. But Hagar's story says, God sees the broken and the abandoned. At makita din po natin doon si Rebecca. No? Hindi siya perfect. No?
Nakita natin na she is a mother na nagpakita ng favoritism, but she has influenced deeply, no, her sons, no. And also Leah, nakita natin na si Leah ay isang babae na namuhay na may sorrow because of rejection. Di ba she was the woman who was not chosen by Jacob. Kumbaga, hindi niya naramdaman yung love, no? Hindi madali yung kanyang story, but God still used her in the royal line. Ibig sabihin, pwede kang sugatan, pero ginagamit ka pa din ng Diyos. Nakita din natin si Rachel, the woman who was loved by Jacob, but who knew longing and tears kasi hindi siya nagkaanak nung una. Diba? So yun yung kanyang pain na dinala. We see also Jochebed. Sino po siya? Nanay po ni Moses. Na through her tears, sinacrifice niya po na mapawalay ang kanyang anak. She hid her son, Moses. Noong alam niya na namimiligro yung buhay ng mga Hebrew boys. What courage, what love, what faith. Minsan ang puso ng nanay talaga gagawin ang lahat para protektahan ang kanilang mga anak. And then there is also Pharaoh's daughter, yung umampun kay Moses, di ba? She was not Moses' birth mother, yet used by God to preserve him. Napakagandang reminder nito na motherhood or mothering is not always biological. No, so maaari hindi ka nagkaanak, pero meron kang inalagaan, meron kang kinukop, meron kang inampon. May mga babaeng ginagamit ng Diyos to nurture, to protect, and to raise up even children not born from them. And they are special also in the eyes of God. And then we have Deborah, called a mother in Israel. No, hindi lang bahay ang naabot niya. She mothered a nation through wisdom and strength. May mga babaeng ganyan po hanggang ngayon. Di ba? Hindi man literal na nanay ng lahat, pero may mothering spirit sila sa church, sa community, sa isang organization, at sa ministry. That is Deborah. And also we have Naomi. Si Naomi, a grieving woman who still guided Ruth. Masakit para sa kanya na mawalan po, dahil siya po ay nabiyuda, hindi lang siya nabiyuda, kundi nawalan po siya ng kanyang 2 anak. At siya po ay, because of that, sinabi niya, don't call me Naomi, call me Mara. No, dahil naging bitter po siya. Hindi siya perfect, but she is special in the eyes of God. Andyan po si Ruth, a Moabitess, which later became part of the line of David. At naalam po natin na doon po sa line niya rin yon, nagmula po ang ating Panginoon. So you can be a pagan or a non-Christian, pero pwede kang gamitin ng Diyos upang magbunga ng isang tao na makikita mo na naglilingkod sa Diyos. And of course, we remember Rahab. No? Sino si Rahab? A woman with a broken past, a prostitute, yet brought into God's redemptive story. Ang bagay dito, no? Ang makikita po natin dito kay Rahab, nakikita natin yung grace ng Lord. That grace rewrite a life. No? Yung biyaya ng Diyos ipinakita niya, galing din doon sa lineage niya, ang Panginoon. And of course, makita po natin yung wife ni Manoah, ang nanay po ni Samson. She trusted God concerning Samson. So some mothers walk by faith before they see the results. And nandyan po si Hannah, a praying mother who gave Samuel back to the Lord. Napakaganda po ng picture na ito na hindi lang siya humingi, kundi nung binigyan siya ng Diyos, willing siya na yung binigay ng Diyos ay isusurrender niya pabalik sa Diyos bilang isang pasasalamat. No? Natuto siya na mag-surrender. True love knows how to surrender to God. And of course, we also have the widow of Zarephath. Siguro napakasakit din po nito para sa isang nanay na makitang mamamatay sa gutom yung kanyang anak. Alam niyo mga nanay, mapagsakripisyo yan eh.
Kunyari po, merong 4 na hiwa ng manok. Sasabihin niya, ay, hindi ako, at meron siyang 4 na anak. Ang sasabihin niya, ay, ayoko ng manok, hindi ko gusto. No? Why? Kasi gusto niya kainin ng mga anak niya. Yung hindi baling siya, wala siya. No, ganyan ang sacrifice ng mga nanay, di ba? Yung isusubo na lang niya, ibibigay pa po sa kanyang mga anak. So, the widow of Zarephath is a mother trying to survive a famine. I mean, imagine that, lack, pressure, survival, pero doon pa rin gumalaw ang Diyos. So yes, God works even in lack, at ang ginagamit po niya ay ang mga nanay. Natuwa ako dun sa sharing time ng mga women nung Sunday. May nag-share, nakalimutan ko kung sino, na wala na daw talagang maulam sa bahay. And yet, nung nakita daw niya yung kung anong nandun, mga pinagtagpi-tagpi, niluto yung mga natirang mga gulay-gulay. Tapos, merong nakitang something iprinito at nakapag-provide ng food para sa family. Ano? Ganun po ang mga nanay, no? Walang-wala. I mean, sa mga nanay, hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala akong ibibigay or ihahain para sa aking pamilya at para sa aking mga anak. And then, meron din po tayong the Shunammite woman, a mother who sought God until her son was restored. Di po ba namatay yung kanyang anak? And then, hindi siya sumuko. Hinabol po niya ang prophet. No? May faith na kumakapit. May determinasyon, no, na banal. And of course, makita din po natin si Bathsheba. Wala tayong masyadong makita sa kanyang kwento, pero alam po natin na she lived through painful chapters, no, na bagamat labag sa kanyang kalooban, nagkasala po siya sa kanyang asawa dahil pinatawag po siya ng king. And of course, nabalo siya, hindi mo masasabi hindi niya mahal ang kanyang asawa. And nung nagkaroon po siya ng anak kay David dahil sa pagkakasala, namatay yung kanyang anak. So, siya rin po ay isang picture ng isang babae na nag-suffer. And the woman of Canaan, who came to Jesus for her daughter and would not quit. Ayaw niya na hindi gagaling, no, ang kanyang anak. That is a mother's heart, fighting in prayer. Ang mga nanay po, lalo ng mga makadiyos na nanay, dapat nakikipaglaban tayo sa panalangin, no, para sa ating pong pamilya, at para po sa ating mga anak. And of course, if we remember the widow of Nain, a mother crushed by loss, at nakita natin na Jesus sees grieving mothers, yung mga nawalan, namatayan ng mga anak. No? Ang sabi ng isang kapatid noon okay lang sana na ako ang mauna, wag lang ang anak ko ang makita ko na maunang mawala kaysa sa akin. Naalala ko yung kapatid na yun na akin pong Bible study. No? And we also see Elizabeth who became a mother in old age. No? Na hindi siya biniyayaan ng anak, pero pinakita sa kanyang buhay na no season is too late for God. Binigay po pa rin sa kanya si John the Baptist. And of course, si Mary, the mother of our Lord in His humanity. No? Yung pinahiram na nanay ng Diyos, no? Para sa Panginoon dito po sa lupa. She had a sacred and painful calling. Bakit? The joy na magkaroon ng isang anak, the joy na gamitin ka na maging anak ng Diyos. Pero sa kwento niya, makikita natin both sorrow and joy. Bakit? Kasi nawalan din siya. At nakita po niya kung paano talaga napako sa krus ang kanyang anak dito sa lupa ng Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, tignan niyo po ang mga babaeng ito. Iba-iba po ang kanilang mga story. Some waited, some wept, some protected, some prayed, no? Some surrendered, some guided, some endured, some raised children, some raised faith.
Ano po ang story po ninyo? Lahat po tayo ay merong mga story na binigay ang Diyos na kanyang isinusulat. And if we are mothers today, at ikaw ay bagong nanay, sinusulat ng Diyos kung ano ang iyong magiging papel para sa iyong mga anak. At hindi naman dapat na bata ka lang, kundi hanggang pagtanda po natin, meron pa rin po tayong role para po sa ating mga anak. Alam nyo, kahit na meron na kayong mga asawa, I believe na alam nyo na kailangan nyo pa rin ang mga nanay ninyo. Sa times ng buhay ko, lalo na namatay ang nanay ko at the age of 54, may asawa na ako, palagi ko siyang hinahanap. Kahit na may mga asawa natin na tayo, hinahanap pa rin po natin ang ating mga magulang. So, meron pong bad mothers, may mga good mothers, may mga imperfect mothers, pero anumang klase ang yung mga mothers, you have to remember, ang sabi ng Diyos, honor your mothers, honor your mother and your father. Yun po ang sinabi ng Panginoon sa kanyang salita. Anuman po ang katayuan, anuman po ang ugali, karakteristik, anuman yung mga pagkukulang ng mga nanay po natin, tandaan po natin na inutusan tayo na igalang ang ating mga magulang. Hindi nga niya sinabing mahalin eh. Di ba? Kasi nga mahirap magmahal, pero ang sabi ng Lord, honor your father and your mother because this is the first commandment with a promise. Na kapag in-honor mo ang mga magulang mo, kahit na sino pa sila, at ano pa sila, pagpapalain ka ng Diyos at hahaba at lalawig ang iyong buhay. So, ang main passage po natin sa umagang ito ay matatagpuan sa 1 Timothy chapter 1 verses yung binasa po natin kanina verses 1 to 7 at 1 Timothy chapter 3 verses 14 hanggang 17, no? At dito po sa talata na ito, meron po kayong makikita na dalawang pangalan ng mga babae. Okay? Sino-sino po sila? Okay. May lumabas na dalawang pangalan sa passage natin at ang pangalan ay si Lois at si Eunice, no? Hindi sila ang pinakasikat na pangalan sa Biblia pero napakahalaga po nila. Kasi sa kanila natin makikita ang tunay na faith ng isang babae na pwedeng magbunga sa next generation. Kaya kung ikaw ay isang nanay at ikaw ay isang mananampalataya, hindi mo alam, ikaw ay magbubunga ng isang henerasyon ng pinagpala na mga babae at mga lalaki. So I'd like to elevate the role of godly mothers by looking at the influence of a godly mother and a grandmother, no? Sa buhay po ng isang binata na ang pangalan po niya ay Timothy. Doon po sa 1 Timothy chapter 1, ang sabi dito, Paul, an apostle of Christ Jesus, ibig sabihin si Paul ang nagsulat po nito. Ng sulat na to, ng epistle na ito. By the will of God, according to the promise of life in Christ Jesus. To Timothy, my beloved son. No? Siya po ay protege ni Paul. Triname niya, no? Siya yung papalit sa kanya, no? Siya yung inalagaan niya spiritually. Siya yung spiritual father po ni Timothy. So, sumusulat po siya kay Timothy. Alam niyo po ba na ito yung last, 1 Timothy and 2 Timothy are the last epistles written by the Apostle Paul bago siya namatay. Diba? Habang nandun po siya sa pit, na nakakulong, bago po siya pugutan ng Rome. No? So, ito yung sulat niya na he wants to encourage Timothy dahil po si Timothy ay nagpapastor ng isang church at siya din po ay discouraged. So, sinulat niya ito para ma-encourage po si Timothy. So, ang sabi niya dito,
I thank God, verse 3, whom I serve with a clear conscience, the way my forefathers did. As I constantly remember you in my prayers night and day. Naaalala po niya si Timothy. Longing to see you, even as I recall your tears. Alam niyo yung tears na to? Makikita niyo po, fast forward, hindi na natin ito lahat mapag-aaralan. But, noong nagpaalam po si Apostle Paul sa church at sinabi niyang, you may not see my face again. Nag-iyakan po sila noon sa church. So siguro nakita niya yung tears ni Timothy na mawawali sa kanyang spiritual father. Sabi niya, even as I recall your tears so that I may be filled with joy. Verse 5, for I am mindful of the sincere faith. No? Yung word na sincere, it means genuine. No? Ibig sabihin, totoo. I'm reminded of the sincere faith within you, no? Kay Timothy, which first dwelt in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am sure that it is in you as well. So sigurado po si Paul na yung pananampalataya ni Timothy ay matibay dahil alam niya, ito po ay kanino galing? Galing sa lola mo, no? Na si Lois, at galing sa nanay mo na si Eunice. Yun po yung nakalagay sa verse 5, no? So, nakita natin na yung faith po ni Timothy ay napunta sa kanya dahil po sa impluwensya ng dalawang babae, ang lola at ang nanay, no? Tignan nyo, hindi naman sinabi na ang tatay. Sorry po, hindi Father's Day ngayon eh. Okay, Mother's Day ngayon. Okay. So makikita po natin yung impluensya talaga ng lola. So hindi nagtatapos yung role ng mga nanay. Sa totoo lang. Diba? Akala mo, ay, napalaki ko ng mga anak ko. Magre-rest na ako. No, nevero. Mag-aalaga ka pa ng mga apo. Diba? At pagkakataon mo yan para ma-impluensyahan mo ang iyong apo kung paano lumaki ng tama. Kung paano siya lumaki na may takot sa Diyos. No? So the Apostle Paul's preaching, nung time na yon na bago niya nakilala si Timothy, yun yung nagligtas kay Lois, na ipinasa niya kay Eunice, sa anak niya. No? So makikita rin po natin na si Timothy, hindi po siya anak ng Hudyo. Okay? Hindi po siya anak ng Hudyo. Okay. So pumunta muna po ako sa first point ko. Godly mothers, no, this is about the influence, no? Ang impluwensya ng isang makadiyos na nanay, no? So number 1 is godly mothers are women of sincere faith. Yung totoo ang Kristiyano, no? And seek to pass on that faith to their children. Alam nyo po, kapag ikaw ay Kristyanuhan, ang mapoproduce mo, Kristyanuhan ding anak. Kapag ang nanay mo, nakita mo palagi sa church, nagbabasa ng Bible, nakikita mo nagpe-pray, mapoproduce mo yan sa anak mo. Hindi man subito, but later on, yan po ay magiging bunga. Kaya nga, ang nanay po, pinapass down nila sa kanilang mga anak not only the physical traits, no? Not only yung mga kaalaman, no? I remember my mother, ang nanay ko kasi, syempre, hindi naman kami lumaking Christian, no? Catholic kami, no? Ako ang unang nasave sa family nung 18 years old ako. Ang nanay ko talagang wala. Talagang sarado, kandado. Pero nakakilala siya sa Panginoon. No? Baligtad naman because of our prayers. Pero, ang kanya pong buhay ay naka-influence po sa amin na magkakapatid sa mga bagay na physical, sa mga bagay na intellectual. Like yung ang nanay ko, sabi niya, ayoko na siyang sisihin, hindi po ako marunong magluto talaga originally. Ngayon na lang ako natuto. Because my mother said, anak, hindi baling wag kayong magluto, gumawa sa bahay, ang mahalaga sa akin, matataas ang inyong mga grades. Yun ang nanay ko.
Kasi nga iba-ibang nanay, di ba? Yun ang nanay ko. So, ang nanay ko, hindi rin siya masyadong marunong magluto. Pero magaling siyang manahe. At yun ang nakuha ko sa kanya. Kaya kong manahe. At kaya kong manahe kahit walang makina, kahit kaya kong magtabas, kahit walang makina. You see the influence? Kasi nakikita mo eh. No? So kapag ang nanay mo may karinderya, ang anak sigurado kahit nakapikit yan, marunong magluto yan. No? Ang anak ko, na-influensya, hindi ako sa pagluluto, sa tatay, sa asawa ko, pero hindi pa Father's Day. Okay. So, dito natin makikita na dahil nga palagi, no, nating kasama yung mga anak natin, mas pabor. I mean, mas ikaw yung gagamitin ng Diyos para kung ano yung katangian na maipapasa mo sa kanila, maipasa mo. Di ba? Lalo na kung ikaw ay makadiyos na ina at may pananampalataya. Kung gusto mo ng iyong anak ay makadiyos, turuan mo. No? Turuan mo ng banal na salita ng Diyos. Maaaring nakikita mo sila na umiikot-ikot, na malikot. Ayaw mo pumunta sa church kasi malikot sila. Never mind. As long as ang bata dinadala mo sa church kasi tatatak sa isip nila, kahit na naglalaro lang po ang mga batang yan, tatatak sa isip nila na mahalaga na nasa church ako pag Sunday. Believe me. Totoo po yan. Kayaan mo sila na maglaro-laro, okay lang. Mas maganda na kahit na maingay po ang mga bata sa church, ang mahalaga, dalhin mo ang iyong anak sa church. No? Hindi yung ngayon na, anak, sige, kayo na lang magsimba. Ipag-pray nyo na lang kami. Di ba? Mas maganda kung ang ina, siya yung tatawag o magdadala sa kanyang anak sa church. Di ba? Okay. So as Paul thought fondly of Timothy and his sincere faith, he was reminded that such faith also dwelt first in Timothy's grandmother. Kasi nakita niya sila. Kay Louis na sa kanyang nanay na si Eunice, lola niya na si Louis. Hindi natin alam kung paano sila nakakilala sa Panginoon, walang direct na nakalagay, but because Paul preached in Lystra, kaya I believe sila po ay converts noong sila po ay nasa Lystra at nasa Derbe, itong dalawang ito, no? Pero malinaw po sa Acts chapter 16 verse 1 na ang tatay ni Timothy ay unbeliever. He was Greek. Basahin po natin. Paul came also to Derbe and to Lystra, Acts 16:1. And a disciple was there named Timothy. Nandun na si Timothy. Disciple na siya noon. The son of a Jewish woman who was a believer, si Lois. But his father was a Greek. And he was well spoken of by the brethren who were in Lystra and Iconium. Paul wanted this man to go with him, si Timothy ito. And he took him and circumcised him because of the Jews who were in those parts, for they all knew that his father was a Greek. Alam niyo po, half siya, si Timothy. Ang nanay niya, hindi ko alam kung bakit, pero ang nanay niya, siguro meron ding form of rebellion. Alam din naman natin kasi na bawal mag-asawa po ang Hebrew sa hindi Hebrew. Diba? Pero sa point na ito, makikita po natin na nakapangasawa po si Eunice ng Greek, ng unbeliever. And dahil dito, hindi po circumcised si Timothy. Na-circumcise lang po siya ni Paul during his time. Bakit? Kasi alam po ng lahat na siya po ay anak ng isang non-believer. Ng isang, his father was a Greek, no? But, hindi mo pwedeng maging excuse na hindi mo mapalaki sa pananampalataya ang iyong anak dahil sa ang tatay niya ay hindi mananampalataya. Di ba? Kasi kung minsan, ay kasi yung bahay namin magulo, kasi yung asawa ko lasenggo, kasi yung asawa ko ganito, ganyan, ganyan. Kung ikaw ang nanay, pwedeng-pwede pa din. Dahil nakita po natin na hindi po mananampalataya ang tatay ni Timothy, and yet, they raised Timothy well. Naging pastor po siya, naging disciple, naging pastor, no? Naging missionary. So, one prime quality
na sinasabi po ni Paul dito ay yung sincere faith. No? So godly women, a godly woman or godly mothers are women of sincere faith na meron talaga silang totoo na pananampalataya, ibig sabihin ligtas talaga sila. No? Kasi may mga hindi ligtas nagpupunta lang sa church. Pero hindi sila ligtas. So the word sincere means literally not hypocritical. Walang maskara. Because it is possible to have a hypocritical and not genuine faith. Paano? Alam niyo, pinanood namin film ng movie time. Pupunta ka ng church, everything is okay. Pagdating sa bahay, nag-aaway, nagmumurahan, nag-ano, no? Pero pagdating sa church, parang tinitignan mo, everything is okay. Hindi ganun. No? Hindi ko sinasabi na dapat perfect ang pamilya. Pero ang sinasabi ko lang po ay sincere faith. Yung totoong may pananampalataya sa Panginoon. No? And such faith dwelt in the life of Lois and Eunice at nakatch po yun ni Timothy. No, sabi nga sa course namin dati sa education, sabi niya education is not just taught, they are caught. Hindi mo lang tinuturo, kundi nakukuha nila kasi nakikita ng bata sa'yo. Kaya nga kapag sinabi mo, huwag kang maninigarilyo, pero ikaw para kang tambutso. Anong iisipin? Malilito ang bata. Bawat. Huwag kang magsusugal, pero ikaw nagbibingo, ano ba yan? Nagtotong its. Siyempre makikita ng bata, malilito siya. Ginagawa ng nanay ko, ibig sabihin, tama, okay lang, pwede kong gawin. Di ba? Oh, bato-bato sa langit. Magbago. Ang tamaan, magbago. Okay. So, yun pong sinasabi ko sa inyo na kung gusto nyo po na ano ang matutunan ng bata, no, yung pananampalataya dapat ay ipasa po natin. No, so hindi lang yung nagkaroon ka ng sincere faith, kundi you, godly women, ipapasa po nila yung faith na yon sa kanila pong mga anak. Faith kapag maraming bayaran, no? Hindi yung hysterical ka, hindi kasi kayo marunong magtipid, ganyan, no, kapag maraming bayaran, mga anak, lumuhod tayo, mag-pray tayo. Makikita nila yun. Kapag walang pagkain, pagka walang laman ng ref, kami ng anak ko ganyan, you can ask him later. Pag walang laman ng ref, we pray. Kapag may babayaran akong bills na wala akong pambayad kasi ayaw ko yung nahuhuli sa pagbabayad, we pray. And the miracle comes. Why? Because we pray. Because we believe. And I pass that to my son. At ang anak ko, every time he has a need, he prays. And my son also believes in the timing of the Lord in everything. Napakakalmado po niya. Sabi niya, minsan ako nare-rebuke because, Ma'am, may time ang Panginoon sa lahat ng bagay. Sabi niya, minsan, so nare-rebuke niya ako. Why? Siguro nakikita din po niya yung minsan na when we have a need, we pray. Hindi niya ako nakikita na, hala, maraming, ganyan, maraming ipapadala, ganyan. Wala. No? So, that is one trait that I passed to him. And stewardship. Nakikita niya ako that at the end of the month, I already make the budget for the following. And we abide with that. Ganyan. Kaya ang anak ko po, pag nag-asawa yan, hindi maglalak sa budget niya. Okay. So, pangalawa po, godly mothers honor God, God's word. Mahalaga para sa mga godly woman yung salita ng Diyos. She honor God's word and train their children in it. There was a story about a member of a church, pamilya yon. Ang sabi nung pastor, in-invite siya ng family na yon na mag-dinner sa kanila. Ngayon, napaaga ng dating yung pastor and the wife. Tapos, pagtingin daw niya dun sa kitchen, may calendar. Nakalagay doon sa calendar na to do, sabi niya, dust all the Bibles, pastor's
Pastor and Mrs. are coming. So, ibig sabihin, hindi nagbubukas ng Biblia. Isinulat niya pa talaga, nabasa ng pastor, no? That's all the Bible. Pastors and Mrs. are coming. So, dun po sa, nabasa rin kanina, yung 14 to 17, ito po ay continuation nung encouragement ni Apostle Paul kay Timothy. Sabi niya, you however, sabi niya kay Timothy, pero of course marami na siyang nasabi, pero sabi niya dito, continue in the things you have learned. Magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo na and become convinced of knowing from whom you have learned from them. Alam niyo po yung salitang whom dito, it's plural. Dahil alam mo kung kanino mo natutunan ang mga bagay na ito. Kanino niya natutunan? Not only from Apostle Paul, kundi kay Lois at kay Eunice. Knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the sacred writings which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus. Ibig sabihin, from childhood tinuturo. So possible ba na matuto ang mga bata ng salita ng Diyos kahit mga bata lang sila? Opo, no? And then he pointed out that all scripture, the Bible, no? Sabi niya, all scripture is inspired by God. Salita ito ng Diyos. And profitable for teaching, magagamit mo ito sa pagtuturo, no? For reproof, pagsasalangsang, for correction, pagwawasto, for training in righteousness, no? Sa pagtuturo, pagdetrain, para po sa kabanalan. So that the man of God may be adequate, equipped to every good work. Yun po yung reason bakit si Timothy ay naging si Timothy. Dahil yung pananampalataya ng mga magulang, ipinasa, itinuro ang Biblia. Kasi ang Biblia daw ay totoo na salita ng Diyos, mapagkakatiwalaan, pwede mong gamitin. No? Hindi yung pagpasko, uy, magbabait ka, darating si Santa Claus. Santa Claus na existe, di ba? Paano mo maipapakita sa Bible na si Santa Claus ay nandyan? Pero kapag ka sinabi mo, matutuwa ang Diyos sa'yo, matutuwa si Jesus sa'yo. Yung mga bagay na yun, maaaring sa isip mo simple, pero nakatatak po yan sa mga bata. No? So, habang tayong mga magulang din po ay nagtitrain sa ating mga anak, dapat mag-pray din po tayo na gumamit ang Diyos ng mga babae at mga lalaki na magtitrain din po sa ating mga anak at magkaroon ng magandang impluwensya. Paano mo magagawa yun? Dalhin mo ang anak mo sa church. Kasi pag dinala mo ang anak mo sa church, wala siyang maririnig na bad words. Amen? Amen. Wala kang makikita sa church na nagsusuntukan. Amen? Amen. Or nagsasabunutan. Or nag-aaway. Amen? Kung meron, alisin mo siya sa church na yon. It's not a good influence. No? So, the main way your children will grow up to love and serve God is through His Word. Yung kanyang salita. At yun pong ginawa ni Lois at ni Eunice. Okay? So, paano mo ngayon ibibigay yung bagay na wala sa'yo? Eh di kumuha ka muna. Di ba? Kunyari, sasabihin mo, anak, bibigyan kita mamaya ng 50 euro. 10 euro na, wala ka. Paano siya bibigyan ng 50 euro? No? So, ang ibig sabihin, paano ka magbibigay ng salita ng Diyos kung ang salita ng Diyos wala nga sa puso mo, wala sa buhay mo, hindi mo nga pinamumuhay, hindi nga makita ng anak mo na nagbabasa ka ng Biblia, paano niya mararamdaman at mapapatunayan na ang salita ng Diyos ay tunay na mahalaga? Di ba? So, kung sinasabi mo sa anak mo, anak, magbasa ka ng Biblia, pero ikaw hindi ka nagbabasa ng Biblia, effective ba? Yung pagsasabi mo sa kanya na magbasa siya ng Bible?
Sa totoo lang po sa bahay, hindi ko kailangan sabihin sa anak ko yan. Every evening, pag lungin mo na ganyan, nagbabasa na yan. No? Hindi siya magkukwis, ha? Siya yung magpapakwis, no? Pero nagbabasa po siya. No? Bakit? Natutunan. Natutunan yan. Instinct yan. Automatic na yan. At kapag nakikita ko po yun, tuwan-tuwa po ako sa Panginoon. Natutuwa ako. Kasi maaaring hindi ko maibigay yung mga material na bagay, mga mamahaling bagay, mga kung ano-ano na mga branded na mga bagay. Pero anak ko po, natuto siya ng contentment. Nakitaan ko siya ng gratitude. Tapos nakitaan ko siya ng, he lives by the word. He reads the word na hindi ko na siya kailangan, ay, magbasa ka. Walang ganun. So we mothers must grow in our own love for the word of God. Dapat makitaan ka na yung salita ng Diyos, mahal mo talaga. No? That God's word is sufficient. That God's word is mighty to save. That God's word can be used for life and for godliness. That God's word is the way that we can live a full life. No? Because it reproves us, it corrects us, it convinces us of our wrong. Kasi kapag ang bata nagbabasa ng Biblia, makikita niya sa sarili niya kung anong mali. Kasi siya nang makakakita na mali ang kanyang ginagawa sa pagbabasa ng salita ng Diyos. And number 3, godly women not only raise children but shape their destiny. Alam niyo po sa mga nagga-garden, natutuwa ako minsan kasi may mga tanim na, may mga shrub na naka-shape siya ng rabbit, di ba? Naka-shape ng kabayo. Natutuwa ako nakikita. Yung pala, yung mga yon, may hulma, meron yung mga spray, ano ba yan, may mga, ano ba yan tawag mo? Yung wire, yung wire na ginanon, sinape. Kasi, yung gardener, nakikita na niya, hindi pa tapos, nakikita na niya na gusto ko, makapag-produce ako ng tanim na shape ng rabbit. Wala pa, if you are a mother, kahit wala pa yan, kahit na hindi pa yan malaki, sa mind mo, dapat meron kang vision kung anong magiging siya. Because you do not just raise kids. Kasi karamihan ng mga magulang akala, pag binigay ang pagkain, na pag-aral, okay na. Tapos na yung responsibilidad ko. No, you shape their destiny. Kung anong magiging sila. No, alam mo, sabi ni Charles Spurgeon, no? The Prince of Preachers, I saw how my mom, kanya, knelt down on the floor and cried for me. That, Lord, ewan ko paano niya sinabi yun kasi Old English, that my son shall, ano sabi niya? Shall live by thee and by thine word. Di ba gano'n, no? So, nakita ni Charles Spurgeon kung paano siya pinagpipray ng kanyang mga magulang, kung paano siya tinuruan. And of course, lahat po ng mga naging mga mabubuting mga tao, even si Abraham Lincoln, Christian ang magulang, alam mo yun? Sila George Washington, Christian ang mga magulang. They raised their children na may takot sa Diyos and God lifted them up. No? So, ang godly woman, hindi lang po yung magpe-prepare ng food, magluluto, magpapakain, magmamanage ng bahay, or care for daily needs. Those things matter. Okay, mahalaga ang mga bagay na yun. Pero, higit pa doon ang kailangan po ng mga anak po natin. No? Kaya sa oras pong ito, no, kung meron po kayong mga makukulit na mga anak, i-lay hands nyo, ipag-pray nyo, at sabihin nyo, Lord, salamat ng anak ko to, magiging doktor ito, magiging doktor missionary ito, magiging ano ito. You have to lay you have to lay your hands and pray for them, no? And also na maganda tayong impluwensya sa kanila.
Because our influence, lalo na po yung tenderness ng heart natin, yung kindness, yung generosity. Alam niyo yung generosity talaga, nakikita yan. Naalala ko si Bishop, nagkwento siya. Sabi niya, noon kanya, lumaki ako sa ibabaw ng kalabaw. Kanya. Lahat kasi ng kapatid ko, puro babae, ako lang yung lalaki. So ako lang yung tumutulong sa tatay ko na mag-aaral. Pagka nagtatanim kami, nag-aaral, kami lang dalawa ni tatang. Kanya, dahil nasa Pampanga, no? Sa Porac. Kami lang dalawa ni tatang. Pag-anihan, andyan lahat ng mga kapitbahay. Sa puso ko, sabi niya, ayoko silang bigyan. Kasi kami lang yung naghirap. Pero ang tatay ko, sabi niya si tatang, lahat daw ng lalapit, bibigyan niya. At ang resulta, nakita naman nila kung paanong yung generosity ay binalik ng God sa mga anak, sa future generation, no? And of course, nakatch niya at nakatch ng mga kapatid na even though sometimes nakakainis kasi nga yung minsan may mga taong hindi marunong magbigay no? May mga taong ganyan and yet, no? Meron pa naman pag-asa, no? If they learn the Word of God. Kaya kung may mga anak po tayo, siguro maganda rin po na maturuan yung, sino kasi nagsabi naman na isang pastor, ang sabi niya, si Charles Stanley, ang sabi niya, I remember my mother, sabi niya, we were poor, sabi niya. We were very poor, sabi niya. And sometimes, meron kaming tinapay na last na lang yun para sa amin. Pero kapag daw may kumatok, ibibigay daw ng kanyang nanay yung bread na yun. So, yun yung nakita niya, na yung generosity na yun ay bless ng Lord sa kanilang mga buhay. So, yan po yung hidden influence ng mga nanay. Yung tenderness, yung generosity, yung forgiveness, na makikita ng mga anak sa atin, yung contentment, yung mapagpasalamat, gratitude. Kapag ang anak mo nakita na hindi ka kontento sa mga material na bagay, siya din, ganyan. No? Siya din. Mapaghanap. No? God sees hidden influence. The world notices platforms, pero God notices faithfulness. No? The world counts applause, pero God counts obedience. At yan yung madalas na hindi nakikita ko ng mga tao. And even sa atin, minsan, ay nanay lang ako, ay sa bahay lang ako, but you don't know na ikaw po yung best na tao na pwedeng mag-influence sa kung anong magiging ang iyong mga anak. Kaya tignan po natin si Timothy. No? Hindi po perfect yung kanyang pamilya, hindi mananampalataya ang kanyang tatay kasi pagano. And yet, sino po si Timothy? So kung sa bawat isa po sa atin, no? Na naririto, mga nanay, you may be shaping more than a child. You may be shaping a future testimony. You may be shaping a future pastor, a future preacher. You may be shaping a future missionary. You may be shaping a future godly home. At yun ang mahalaga. And you may be shaping a future generation. So pagpalain po ang lahat po ng mga nanay ngayon. And bago po ako magtapos, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na kung sino man po dito ang meron pong mga nanay pa, na buhay pa ang inyo pong mga magulang. You have to thank the Lord na binigyan kayo ng mga nanay. Dapat maging mapagpasalamat kayo na meron pa kayong nanay. Kasi maraming walang nanay. No? Na kung minsan, binabaliwala po natin yung mga nanay natin. Kasi araw-araw nakikita mo siya eh. Araw-araw nakikita mong nanay mo, dinadatnan mo sa bahay, nakikita mo. Minsan kasi kapag may mga bagay tayo na tinitake for granted, di ba?
Parang halimbawa, meron kang isang mahalagang bagay dyan. Kunyari, may cellphone ka na bago. Gustong-gusto mo yan, lalo na pag bago. Kasi mahal. Apple. No? Dati guava lang, ngayon apple na. Tapos, habang tumatagal, natitake for granted mo, di ba? Dati ayaw mo siyang magasgasan, nakakover ng panyo, nakakover ng kung ano-ano. Pero pag tumatagal na yung gamit sa atin, yung mga cellphone, ganyan, ano nangyayari? Tinitake for granted mo na, ano nangyayari? Mabalibag na dyan, bahala na. Mahulog dyan, bahala na. Di ba? Minsan, ganun ang ginagawa natin sa mga nanay natin. Na dahil lagi naman siyang nandyan, lagi mo siyang kasama, you take them for granted. Na hindi mo masabing, Ma, ang sarap ng niluto mo, thank you. Ma, salamat kasi pinansya mo yung damit ko. Ma, thank you. Nagpapasalamat ako sa Lord kasi ikaw yung nanay ko. Diba? They feel, you have to make them feel that they are loved. Pero nawawalan, take for granted. Ganon din ang mga asawa. No, hindi man lang i-appreciate ang kanilang mga nanay ng kanilang mga anak. No? So, kung kayo po ay may mga nanay pa, ipag-pray nyo nanay nyo, magpasalamat kayo sa Diyos sa mga nanay nyo, ipag-pray nyo na bigyan sila ng mahaba pang buhay, na maparamdam nyo pa sa kanila yung pagmamahal nyo, mabilhan nyo sila ng something, no? Mga maliliit na bagay, hindi naman mapaghanap ang mga nanay. Kidnapin nyo siya, idalhin nyo siya sa McDo, no? I-treat nyo siya sa Eat All You Can, no? Sa lahat ng may mga nanay. You appreciate them habang buhay pa. Kasi hindi na maaamoy ng nanay nyo ang mga bulaklak na magaganda pag nasa kabaong na siya. Hindi na rin ngayon alam. No? Kasi sabi ng Bible pag namatay ang tao, bangkay na yon. So sino pa? Iiyak ka dun. Tapos sa eulogy, magsasalita ka na, ang nanay ko ay ganito, Marinig pa ba ng nanay mo yun? Habang buhay pang nanay mo, sabihin mo na yung I love you. Sabihin nyo na mahal ko kayo, Nay. I'm thankful to the Lord dahil nandyan ka. Gawin po natin yun, no? Okay, may mga pamilya na hindi showy, pero sabihin ko sa inyo, hindi corny yun. You have to tell them that you love them, no? Habang buhay pa sila. Sa lahat naman po ng mga iniwan ng mga nanay. Masakit. Iniwan ng nanay dahil nawala, namatay agad, kinuha ng Diyos, or iniwan ng nanay dahil talagang iniwan ng nanay. You have to forgive them. Patawarin sila dahil mas magiging magaan yun para sa'yo. At mas magiging magaan yun sa'yo pag ikaw naman ay naging nanay na. You have to forgive them. You have to pray for them. You have to love them unconditionally. And for those who are mothers, mga nanay na nandito ngayon, no? Ipag-pray po natin na tayo ay maging magandang example para sa ating mga anak. Na tayo ay magko-commit muna sa Panginoon, na isurrender muna natin ang ating buhay sa Panginoon upang magamit tayo para sa ating mga anak. No? Kaya kung nanay ka ngayon at dala mo ang anak mo, I congratulate you. Kasi that's the first step. Na kahit umikot-ikot ang mga bata, napalaki mo sila. Gusto mo ba na magkaroon ka ng future problem sa mga anak mo? O habang maaga, dalhin mo na sa church. At habang maaga, turuan mo na ng salita ng Diyos. Kung gusto mo na mawalan ka ng problema in the future sa iyong mga anak, o malesa ng problema mo, turuan mo ng salita ng Diyos na ikaw yung nanay. Amen. Dahil kapag matutunan nila ang salita ng Diyos, magkakaroon po sila ng takot sa Diyos. At sa ating pong pagtatapos, gusto ko lang pong mag-invite sa inyo. If you want to come in front, if you are a mother, open ang altar. You can all come in front. Bukas pong altar. Hinihikayat ko po ng nanay, pumunta po dito. Kung meron kayong prayer request, surrender to the Lord.
Kung gusto mong tanggapin ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo, sabihin, Panginoon, gusto kitang tanggapin sa buhay ko at ikaw nang manguna sa aking buhay, sa aking pamilya, ini-invite ko po kayo na pumunta sa harapan. And together, we pray. Because today is a special day. It is Mother's Day. Shall we?